Yan mga kaibigan, dito naman po tayo sa kasinungalingan, no? Sinasabi po, meron pong fake news na naman yung mga DDS, no? Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros rejects claims she sought an endorsement from Pinay tennis sensation Alex Iyala. Stop the lies. Yan po ang sabi no ni Risa Ontiveros, no? Si Senator Risa Ontiveros. Hindi ako humingi ng anumang pag-endorso ni Alex Iyala. Meta, please do something about this AI-generated post. Ontiveros says in a Facebook post on Wednesday, April 1, 2026. Her post includes screenshots of the fake content allegedly posted by two online personalities. Stop the lies. Hindi ako humingi ng anumang pag-endorso ni Alex Iyala. So mga kaibigan, biniktima na naman po, no? Etong mga DDS mga kaibigan, mga influencer nila, laging nambibiktima mga kaibigan. At ngayon po mga kaibigan, binictimize po nila itong si Risa Ontiveros sa pamagitan po ng pagkakalat na naman ng fake news na ito daw si Risa Ontiveros ay nagpapatulong daw, no? Nagpapatulong daw at humihingi daw ng endorsement dito kay Alex Iyala. Alam naman natin guys, no, napakasikat po ni Alex Iyala, champion no ng tennis, no. So, ito po guys, sabi po ni Risa Ontiveros, nagpapatulong po siya dito po sa Meta na kung pwede ay pakialis, no, pakibura etong post na yan, AI generated kasi nakakasama nga naman ito guys no sa kanyang reputation. Lalong-lalo na hindi naman niya talaga ito ginawa, no? So stop the lies. Si PBBM nga 'di ba, palagi na lang nabibiktima ng lies ng mga DDS. At siyempre si Speaker Martin Romualdez, ganun din, no? Palaging nabibiktima ng lies ng mga DDS. Alam niyo ba mga kaibigan, eto masabi ko lang sa inyo kahapon nag-browse ako ng aking Facebook. Nakita ako guys, pinagpipiestahan 'tong mga DDS. Yung ano, yung alam niyo naman 'di ba yung bill na gustong ipasa ni Senator Risa Ontiveros. Yung may patungkol, merong a certain speech si PBBM na sinasabi niya na hindi niya pinirmahan yung bill na yun kasi tinuturuan na mag-masturbate yung 4 years old na bata, no? At ayaw ni PBBM yun, yung sabi niya. Alam niyo ba mga kaibigan, kinat nila yung video at pinapalabas nila na sinasabi ni PBBM, no, na yung bata daw 4 years old ay pwede mag-masturbate. Tapos kanya-kanya silang comment, mga DDS, ayan ba ang pangulo nyo? Oh, wala sa katinoan, pati bata tinuturuan mag-masturbate. Guys, no, nagkomento ako, sabi ko, oy, fake news yan, ano yan, fake news yan, panoorin nyo ang buong video. Tungkol yan doon sa bill na gustong ipasa ni Risa Ontiveros na sinabi ng ating Pangulo na hindi niya pipirmahan kasi merong doong part na kung saan yung bata as early as 4 years old ay pwedeng mag-masturbate, no? So, yun ang nag-ano ako guys, so nag-comment ako para malaman nila. So, kita nyo, ganun kalala mga kaibigan, pinapalabas nila na yung Pangulo natin ay nagtuturo, no, na yung mga bata daw, as early as 4 years old, ay mag-masturbate. Kita nyo yan mga kaibigan, grabe ganyan po kalala ang utak ng mga DDS. Ganyan po sila kademonyo, mga kaibigan, no? Kasi, syempre, saan ba man sila magmamana, hindi sa kanilang mga idolo na mga demonyo din ang mga utak. O, di ba? Yan. Okay, mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo, no? Paki-comment lang po dito. Yan. Tingin muna tayo dito ng comment, no? So, shout out daw sa mga matatandang admin dito. Sabi po ni Nightbot, Joby, Susie, Alex, Eduardo, Mami Doms, Mami Irene, Daddy Armin, at VMB family. Galaw-galaw hoy para maging. Ayan. Okay, no? Yan. Good morning, Idol. Watching from Canlubang, Laguna. Andres Ladipcater, 4523.
At saka si VMB Romy Los, si Sara Maldita, good morning. Yan, good morning daw, no? Okay. At saka si, ah, sino pa ba to? Ah, hello, Admin Rich, VMB Sweet Sense. Sabi po ni VMB Sweet Sense. Hello din po sa inyo. Yan. Yan. Maraming maraming pong salamat. Okay. Thank you po sa pag-drop by sa ating page. Walk the Talk, Andres. Ladicopter. Ladicopter. No. Tsaka si Ashi4707. Yan. Shout out sa'yo. At saka si Luisa Macmelon, makulong na yan si Sara Duterte, hindi maghahari ang kasamaan sa kabutihan ng Diyos. Tumpak, correct po kayo dyan, no? Hindi maghahari ang kasamaan, no? Correct, no? At saka sino pa ba to? Maraming pong salamat, no, kay Adelaida. Nabanggit ko na pala si Adelaida Castillo. Yan, maraming pong salamat. Yan. So guys, no, tuloy na po tayo sa ating susunod na topic. Yan. So ang next topic po natin mga kaibigan ay ito. Nanindigan si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat masunod ang mga panuntunan ng Pilipinas sakaling matuloy ang pinag-uusapang joint gas and oil exploration kasama ang China. Samantala, inutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng Philippine names sa mahigit 100 features ng Kalayaan Island Group. Yan. So guys, ito po kasi mga kaibigan, pinag-uusapan na po yung joint exploration, no, ng China at saka ng Pilipinas, no, ng joint oil and gas exploration. Actually mga kaibigan, as early as the time of GMA ay pinag-uusapan na po ito mga kaibigan. Doon nga po sa panahon po ni GMA, na-discover no, ng China kung gaano kayaman itong ating mga karagatan, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Kasi nagkaroon po ng discovery exploration, no? Nag-explore po dyan yung China, pinayagan po no, ni GMA para mag-discover. At since then, mga kaibigan, talagang nakita ng China na, naku, napakayaman pala ng karagatan ng Pilipinas, no? At yun nga po, medyo nagkaroon noon ng mga pag-uusap tungkol sa mga joint exploration, pero hindi nga po ito natutuloy kasi ang nangyari po ay hindi po pumapayag yung China na mas malaki sa atin, no? Gusto po nila ay mga 50-50, no? Eh hindi naman po pwede yan. Kasi dito sa oil joint exploration na to, sige, sa kanila yung gamit kasi sila yung merong yung mga gamit na mga high-tech pang-dig, no? Dig ng oil, ng gas, no? Pang-explore. Pero hindi naman nila ito territory, hindi naman nila ito karagatan. So, natural lang na mas malaki percent natin, ang porsyento sa atin dapat kahit ako okay na sa akin yung sabi ko nga kahapon, no? 80-20, 80 atin, 20 sa kanila. O sige, sabihin na natin kahit 70-30. O sabihin lang, ay sa amin 'tong amin yung gamit, eh. O baka malugi kami. O sige, eto maximum na, papayag na ako, 60-40. Oh, siguro naman hindi na masama ang 60-40. Sa inyo gamit, gamit lang sa inyo, pero amin 'to, eh. Aming karagatan 'to, aming teritoryo 'to. Siguro naman hindi na masama ang 60-40, 'di ba? Pero parang ang gusto ng China nun mga kaibigan ay 50-50, no? Kaya hindi po natutuloy yung mga joint exploration na yan ng China at saka ng Pilipinas. Kasi nga dahil po sa greediness, medyo greed po sila, no? So, eto mga kaibigan, naalala ko kahapon, no, nasa topic natin, ang sabi po ng AFP ay wag tayong magkumpiyansa, no, dito po sa China bilang partner or ka-joint, no, sa pagjo-joint exploration or sa paggawa ng joint exploration ng oil at saka ng gas ay wag daw tayong magkampante
sa China kasi iba po sila, eh, medyo mga traidor 'no, medyo mga traidor. Hindi ko sinabi mga Chinese people, but the government, the Communist Party of China 'no, sila po ay medyo hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ko po sinasabi na yung mga Chinese people, kundi yung Communist Party of China. So, yung kanilang gobyerno. So eto mga kaibigan 'no, samantala inutos nga ng ating pangulo na gumamit na ng, Philippine name 'no, para pangalanan ang mahigit 100 na mga features diyan sa Kalayaan Island Group. Para talagang feel na feel natin, oh, ito merong mga pangalan 'no na pang-Pilipino, na atin talaga 'yan. Since, pagkakatanda ko 'no, sa panahon ni President Marcos Sr. ay gumawa ng, presidential decree 'no, na kumikilala na itong, Kalayaan Island Group ay kini-claim po ng Pilipinas 'no. Nakalimutan ko lang yung, certain, presidential decree 'no, nakalimutan ko. Pero sa panahon po 'yan ni President Marcos ginawa po yung pagki-claim diyaan sa, officially 'no, the Philippines officially, claimed the Kalayaan Island Group. Nasa presidential decree po 'yan ng ating Pangulong Marcos Senior. So mga kaibigan, anong masasabi niyo tungkol dito 'no? Pabor ba kayo mga kaibigan 'no na, ito pong paninindigan ni former Supreme Court, Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat masunod ang panuntunan ng Pilipinas sakaling matuloy ang pinag-uusapang joint gas and oil exploration kasama ang China. So ako po as komentarista, pabor po ako 'no, kasi kailangan po tayo ang masusunod dahil siyempre karagatan natin 'yan, teritoryo natin 'yan, So kung gusto natin, okey 60 amin, 40 sa inyo, o dapat sundin tayo 'di ba? O 70 amin, 30 lang sa inyo, o 'di ba dapat sundin tayo? At kung ano man yung mga ilalatag natin na mga pulisiya ay dapat sundin at igalang ng China. Kung talagang gusto nila na makipag-joint exploration with the Philippines, na makikinabang din naman sila, kasi hindi naman nila karagatan 'yun, sa atin 'yun, 'di ba? Oo. So guys 'no, tama ito 'no, tama itong sinasabi ni former, Associate Justice Antonio Carpio. At maganda po ito mga kaibigan. Kayo guys, anong masasabi niyo sa ating topic na 'to 'no? Paki-comment lang po sa comment section, 'yan. At siyempre mga kaibigan 'no, bago po tayo mapunta sa ating pinakahuling topic guys, basa-basa muna tayo dito 'no. 'Yan, Cheat Salabit, Banat Boy, TPL3, Admin Rich and Yolo. Blessed day po sa inyong lahat. Maraming salamat Cheat Salabit 'no, sa iyong, pagpunta sa ating live. Maraming maraming salamat 'no. At sabi naman ni Andres Ladipcator 4523, dapat lang tayo ang masunod. Correct. At sabi naman ni Cheat Salabit, 60 pabor sa Pilipinas, tumpak 'no. Dapat ay mas malaki ang porsyento natin kaysa sa kanila. Hindi puwedeng 50-50 'no, kasi kaya hindi yan natutuloy-tuloy kasi gusto ng China dati ay 50-50. Ay hindi naman puwede yun, kasi gamit niyo ang gagamitin, pero karagatan namin 'to, 'di ba? So, kami ang merong karapatan, gamit niyo lang, pero kami ang may karapatan, 'di ba? Oh. Yun guys 'no. Cheat Salabit, salamat sa shoutout, Admin Rich. Yan po, marami pong salamat din po sa inyo sa pag-drop by dito sa ating, live 'no. Maraming marami pong salamat. At saka sino pa ba? Ah, hello everyone po, ang sabi po ni Cheat Salabit 'no. And, walk the talk, gawain ng mga taning, pinapahid sa iba ang gawain nila po, ma'am. Sumisiping kani-kanino po. Ay naku, oo nga, tama ka diyan 'no. Kung kani-kanino sumisiping, walang walang lifetime 'no, walang walang pang lifetime partner, walang pang lifetime na lovey-dovey kundi maya-maya iba-iba. Oh, 'di ba, ang pangit nun, parang aso. Parang aso kung sino yung ano, siping dun. Ito merong ano dito, 'di ba? So, yan.
O hindi ko hinuhusgahan yung mga gumagawa ng gano'n, hindi ko alam yung kung ano yung inyong, kung saan kayo humuhugot, hindi ko alam kung bakit kayo nagkakaganyan 'no, or kung bakit niyo nagagawa yun. Hindi ko kayo hinuhusgahan 'no, kasi lahat tayo meron tayong mga dark past na tinatawag, meron tayong mga weaknesses 'no, na tinatawag. Pero ang sa'kin lang dito, kung alam mo na gumagawa ka ng ganyan, pagkatapos mambabato ka ng putik ng iba 'no, sa ibang tao at sasabihin mo na, "Ikaw gumagawa ka nito." Pagkatapos ikaw gumagawa rin pala. Oh, 'di ba, yun ang mali, yun ang masama. So, bago ka mambato ng putik, tingin ka muna sa salamin kung malinis ka. Ngayon kung malinis ka, o diyan ka mambato ng putik kasi malinis ka, eh. Pero kung hindi ka malinis, aba, manahimik ka na lang. Kasi 'pag binalikan ka, mas lalabas, mas mabaho ka pa pala sa burak at sa estero, 'di ba? Kaya yung sinasabi ko, 'wag judgmental, 'wag magja-judge sa mga ginagawa ng ibang tao dahil baka hindi mo alam, ikaw mabalikan kasi ginagawa mo rin. Oh, 'di ba? 'Yan. At saka, sino pa ba dito? Okay, 'no? Maraming salamat 'no, sa panunood dito sa ating channel, Morning Idol, 'yan. Sabi ni Andres Ladicator, 4523, 'yan. Okay. Sabi naman ni Nightbot, hello din sa'yo, VMB, Sweet Sense, 'yan. Oh, mag-like-like na daw 'no, mag-like-like na kayo diyan, sa mga hindi pa po nakapag-like, 'yan. At saka sino pa, Franz Winnipeg, good evening, good morning everyone. Good evening, good morning din sa'yo 'no, kung saan ka mang bansa naroroon. At saka si Amante Yugao, 6535, at dapat may third party bilang witness tulad ng USA or Japan. Oh, okey din yun 'no, may third party talaga dapat 'no? At sabi naman ni Dennis Grande 9282, Communist Party is unlikely a good deal when times comes. When time favors them to react, get real, bully is big. Oo nga 'no? Yun nga ang ano ko din, eh, 'no, yung Communist Party kasi sila, communist sila, eh, 'no? Iba po sila makipag-usap 'no? Palagi pong gusto nilang, nagte-take advantage at palaging gusto nila sila yung mapapaburan, 'di ba? Yung ganyang ginagawa nila sa atin, eh, 'no? Kapag tayo, hindi puwedeng gawin ito, sila lang ang puwedeng gumawa, 'di ba? 'Yan, ganyan po ang Communist Party ng China, 'yan. So, sino pa? Ah, okey, nabasa ko na. Okay, mga kaibigan 'no, punta na tayo po sa ating pinaka-last na topic. 'Yan, ang pinaka-last na topic po natin mga kaibigan ay eto, panukalang bitay sa tiwaling opisyal, tinututulan ng ilang mambabatas. OMG! Panukalang bitay! Okay, tingnan natin, Tutol ang ilang kongresista sa panukalang ibalik ang parusang kamatayan laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. May gulay! Merong mga kaibigan sa panahon po ni President Marcos may silya elektrika na, 'di ba? Pero ito ay inalis 'no, sa panahon po ni Cory Aquino, mga kaibigan 'no. Inalis po ito nung sa 1987 Constitution natin. So kaugnay ito ng House Bill 11211 na naglalayong ipataw ang death penalty sa pamagitan ng, firing squad sa mga mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Ako naman ayoko naman ng firing squad. Gusto ko yung ano lang, yung kumbaga, yung hindi niya masyadong mararamdaman, 'no? Ayoko naman ng firing squad kasi parang, sa tingin ko lang, parang barbaric, 'no? Very barbaric. Biruin mo, nandun ka, firing squad, ayoko ng gano'n. Gusto ko yung hindi mo maramdaman. Siguro okey na yung, at least lethal injection, 'di ba? I-injectionan ka ay pero sabi nila guys na masakit daw yun. Masakit daw din guys yung lethal injection.
At, yung silya elektrika naman ni Pangulong Marcos Senior, masakit din yun ang ano na nakaganyan 'no, yung mga kamay mo, yung mga paa mo ta's sunog, 'di ba? So, siguro ano na lang, ano ba kaya, isip tayo. Siguro ano na lang yung papatulugin ka muna, patulugin ka muna 'no, pagkatapos painumin ka ng gamot. Make sure na hindi mo mararamdaman 'no, na may masakit 'no, sa loob ng katawan mo. Yun na lang siguro 'no? Yun na lang guys 'no, kaugnay ito ng House Bill 11211 na naglalayong ipataw ang death penalty sa pamagitan ng firing squad sa mga mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, maaring labag ito sa saligang batas o labag na yan sa saligang batas, kailangan talagang, baguhin muna yung ating konstitusyon 'no, bago magkaroon ng ganyang klaseng batas. Dahil hindi pinapayagan ng konstitusyon ang death penalty maliban kung muling maisa sa batas. Dagdag pa niya, kailangan munang ideklarang heinous crime ang korupsyon upang magkaroon ng legal na batayan ang panukala. Tama 'no, mga kaibigan 'no? Kailangan munang madeklara ito na heinous crime 'no? Na sa ibang bansa mga kaibigan, may mga bansa na, ang korupsyon ay heinous crime 'no, isang krimen 'no, na talagang karumal-dumal. Kaya, yung mga korap doon ay, pinapatawan ng kamatayan 'no. So, siguro baguhin muna natin yung batas ng Pilipinas para talagang, matuloy ito 'no, itong, mga korap ay maparusahan ng kamatayan na, mga kaibigan. So, kahit pro-life ako, guys 'no, kahit ako ay pro-life, pero go ako dito, mga kaibigan, go ako diyan. Eh, ang hindi lang naman ako go yung, "Uy," katulad ng AJK, "Oh, 'pag tsu-tsugihin mo." Eh, mga mahihirap yun, mga wala namang, ano yun, yung iba naman, eh, hindi naman talaga confirm na mga adik at saka isa pa, ang adik guys hindi naman pinapatay yan, eh, hindi naman kinukulong ang adik, eh, kundi nire-rehab. Kung meron mang dapat na ikulong, yun yung mga pusher, yun yung mga drug lords, pero ang mga adik nire-rehab yan. Eh, kahit nga drug lords, kahit nga pusher hindi dapat pinapatay, eh. Dapat yan sa kulungan lang, 'di ba, kulungan. Pero ang ginawa sa panahon ni Duterte, pinagtsu-tsugi kahit na yung mga bata na 3 years old nadamay, 'di ba? So, pagdating naman sa Biblia, eh, sabi nga ng Bible, ang Diyos lang ang may karapatan na kumitil or bumawi ng buhay ng tao. Pero may nakalagay din naman sa Bible, mga kaibigan, na yung mga batas na, ginagawa dito sa lupa ay pinapahintulutan din sa langit, 'no? Meron po yun. Nakalimutan ko lang yung certain, verse 'no, na yung mga batas na pinapahintulutan sa lupa ay pinapahintulutan din sa langit. Lalong-lalo na kung ito ay talagang necessary 'no. Halimbawa, talamak talaga yung korapsyon sa bansa, talamak ang korapsyon, may gagawa ng bill tapos na ang mga korap, eh, bitahin, tapos magkasundo ang Congress, magkasundo sa Senado, ipinasa nila, pinirmahan ng pangulo. So, meaning to say, inayunan ng mga tao, inayunan ng mga Pilipino. So, once na ang batas ay, inaayunan 'no ng buong bansa, ng buong population ng bansang Pilipinas at once 'yan ay, ginawa or, pinatupad, ibig sabihin mga kaibigan, yang batas na 'yan ay talagang, legit 'no, legit siya, hindi siya illegal. Kasi legit, eh, pinasa sa Congress, pinasa sa Senado, pinirmahan ng pangulo. So, yan po ay inaalaw sa ating bansang Pilipinas. At once na inalaw yan sa bansang Pilipinas, sa bansa natin, inaalaw na rin yan sa kalangitan. May ganyan pong verse sa Bible 'no. I-re-research ko guys 'no, nakalimutan ko yung exact ano, eh, exact verse, eh, na kung ano yung batas na, inaalaw sa lupa ay inaalaw din sa kalangitan. Kaya yung death penalty po, although pro-life ako, pero
para sa akin okey din yung death penalty 'no. Ang ayaw ko lang na death penalty ay doon sa mga matatawag na halimbawa, yung krimen na kasi naaabuso minsan, eh. Death penalty sasabihin, "Oh, heinous crime, nakapatay 'yan." Tapos yung pala inosente. Kapag wala kang pera, kapag mahirap ka, tapos inosente ka, hindi mo naipagtanggol ng maayos ang sarili mo dahil hindi ka nakakuha ng, maayos na abogado, pagkatapos nabayaran pa yung judge, eh, tigok ka, death penalty ka, pero wala kang kasalanan, 'di ba? Gano'n yung problem guys sa mga death penalty 'no, yun ang danger. Kaya sa akin 'no, mas okey sa'kin ang death penalty sa mga corrupt politicians. Yun ang sa akin guys 'no, death penalty sa mga corrupt politicians. Pero yung death penalty sa mga heinous crime, medyo ano ako, medyo hands off ako 'no, medyo medyo hindi ko muna, gusto. Kasi marami akong nakita guys, eh, na in the past 'no, naparusahan ng death penalty, pero walang kasalanan 'no. Wala talagang kasalanan, nabayaran lang yung judge. Kasi nga mahirap yung kalaban 'no, mahirap yung kalaban at yung nag-aakusa mayaman, so talagang ino-oppress nila yung inaakusahan. Ay hindi naman makalaban ng patas kasi nga hindi hire ng abogado na di kalibre, hindi rin makapaglagay. So pagdating po sa death penalty, ang mga mahihirap po ang talagang nagiging biktima. Kaya para sa akin 'no, heinous crime, pagdating sa heinous crime, mas okey sa akin na 'wag na tayong mag-death penalty, life sentence na lang. Pero para sa akin ang death penalty dapat ginagawa para sa mga corrupt na mga opisyales ng gobyerno. Kasi malawakan 'yan guys, eh, pakita ko sa inyo, halimbawa, yung nakagawa ng heinous crime sa isang tao, kanino siya nagkasala? 'Di ba sinasabi, "People of the Philippines versus Romeo ganyan-ganyan." Oh, people of the Philippines ang kalaban. Pero kung titignan natin mga kaibigan, kanino siya nagkasala? Dun sa isang tao lang na yun, 'di ba? Sa isang tao lang na yun. Pero yung politician, oh, na nagkamal ng limpak-limpak na pera, milyon-milyon, bilyon-bilyon na pera. Kaninong pera yung kanyang ninakaw? O 'di ba sa taong bayan? Tayo lahat ang involved nun. Tapos kung yung pera na ninakaw niya galing sa flood control project, marami mamamatay dahil sa pagbaha. So meaning to say, buong Pilipinas, lahat ng mga tao, dun siya talaga nagkasala, 'di ba? Kaya para sa akin 'no, yun ang pabor ako dun sa magkaroon ng, death penalty para sa mga corrupt na mga politician. Oh, 'di ba mga kaibigan, anong masasabi niyo? Anong masasabi niyo diyan guys 'no? Paki-comment-comment nga dito mga kaibigan 'no? Comment-comment po kayo. Sandali, tignan po muna natin ang mga comment dito sa comment section. Yan, okey. Tignan natin, ah, mas maganda kung meron din para lahat matakot. Sabi ni KG Gaming, yan. Ang sabi naman ni Dennis Grande 9282, "We need Ghostbusters and the world knows." Yan. Sabi naman ni Domingo De Vera 6227, Mayo, yan. Okay, 'no? Sang-ayon po, only for government officials and associated only, Dennis Grande 9282. Yes po, yan nga ang sinasabi ko 'no, na sang-ayon ako sa death penalty para sa mga government officials na mga kurakot. Kasi once na nangurakot ka, ang kinurakot mo pera ng taong bayan. Apektado ang taong bayan, ang buong bansa, lalong-lalo na kung yung pera na kinurakot mo ay patungkol yan sa mga proyekto, 'di ba? So, doon ako agree
Pero hindi ako agree sa death penalty para sa mga heinous crime. Hindi ako agree do'n. Kasi pagdating diyan 'no, death penalty sa mga gumawa ng mga krimen, pagdating diyan talong-talo ang mga mahihirap na naaakusahan na walang kasalanan. Marami diyan nafi-frame up, marami diyan dinidiin, nafi-frame up at yung mga mayayaman na tunay na involved, hindi sila hindi sila nag-a-undergo sa death penalty kasi nagbabayad. Nag-aano sila yung bayad ng dekalibreng abogado at nakakapagbayad sila ng judge. Talo diyan ang mga mahihirap. Kaya ayoko sa death penalty para sa mga nakagawa ng krimen, 'no? Life sentence is okay, death penalty, no. Para sa akin ang death penalty dito na lang sa mga korap na opisyales ng gobyerno. Kasi once na nangurakot sila, buong bansa ang kanilang ninakawan, buong bansa ang apektado, at buong bansa ang magsa-suffer nito. Hindi lang sa ngayon, sa mga susunod pa na mga generation. Kaya para sa akin, mas malala ang pangungurakot na ginagawa ng mga korap na opisyales ng gobyerno, 'no? Kasi yung pangungurakot, buong Pilipinas yan, eh, yung kasalanan nila sa lahat ng Pilipino. Pero yung gumawa ng krimen na halimbawa ng rape, dun lang siya nagkasala sa ni-rape niya, 'di ba? Dun lang siya nagkasala sa pinatay niya. Pero yung mga nangungurakot, nagkasala sila sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino. Yun yun guys 'no. Kaya okey ako dito 'no, sa death penalty para po sa mga tiwali na mga opisyales ng gobyerno. Panahon na guys 'no, na gawin ito para naman mabago ang ating gobyerno. Kasi guys 'no, alam niyo ang yaman-yaman ng Pilipinas, eh, sa totoo lang, ang yaman natin, natural resources, pagdating sa pera ang yaman din natin mga kaibigan sa totoo lang. Pero hindi nagagastos ng maayos yung ating kaperahan. Hindi napupunta sa mga tamang mga, proyekto, mga programa 'no, for how many years kasi dahil sa pangungurakot ng mga opisyales na 'to. Kung hindi lang nagkaroon ng Bongbong Marcos na na presidente ng Pilipinas, tuloy-tuloy ang korupsyon sa gobyerno. Ngayon lang mga kaibigan, talagang sa panahon ngayon ni PBBM, ngayon lang nag-uumpisa na maglinis. Kasi nga, ang presidente natin mismo ngayon ay ayaw sa korupsyon at ang presidente natin mismo ngayon ang talagang lumalaban sa korupsyon. Kaya ngayon lang ito nangyayari, pero ang mahirap nito mga kaibigan, sa 2028 wala na siya. Wala na ang pangulo sa 2028, so ano na naman tayo? Balik na naman tayo sa dati? Balik na naman sa dating pangungurakot, 'tong ating mga opisyales ng gobyerno kasi wala na ang pangulo? Wala nang wala nang magtutuloy sa legacy ng pangulo? Mabuti sana kung ang mahahalal sa 2028 ay yung kaalyado ng pangulo na talagang talagang mag-ano or kahit hindi niya kaalyado basta magtutuloy 'no, itutuloy yung kanyang paglaban sa korupsyon at itutuloy yung paglilinis niya sa gobyerno at sa sistema 'no, ng buong ahensya ng gobyerno. Sana 'no, sana ang susunod na pangulo ng Pilipinas ay katulad ng ating pangulo, Bongbong Marcos, na talagang nilalabanan ang korupsyon para talagang malinis 'no, ang ating gobyerno at para ang susunod na mga generation ay talagang, matamasa nila yung mga benepisyo sa gobyerno na dapat nilang matamasa 'no. Kaya nakakalungkot may 2028 ay wala na ang pangulo natin. Kaya nga sabi ko guys 'no, sana ituloy na lang parliamentary government. Mag-tsa-tsa na tayo, parliamentary government na 'no, at, gawin ng prime minister ang ating pangulo or kung hindi naman bag kung ayaw niyo ng parliamentary, o sige baguhin pa rin natin ang 1987 Constitution at lagyan ng at least second term 'no, second term puwedeng tumakbo
ang Pangulo ng Pilipinas. 6th term is very short, mga kaibigan, no? Very short talaga ang 6th term. Ang 6 years. Very short yan, guys. Hindi mo magagawa, hindi mo makukontinue. Yung ginawa mo ng 1 term, mga kaibigan, dapat makontinue mo yan eh. Dapat at least 2 terms dapat, 'di ba? Agree ba kayo sa sinabi ko? Paki-comment po dito sa comment section, no? So yan po mga kaibigan, no? Ang sabi naman po ni Representative Joel Chua na maaring labag ito, yun nga sa saligang batas, kaya dapat po ang ating saligang batas ay baguhin na. Galaw-galaw na tayo mga kaibigan, no? At mag-tsa-tsa na tayo, no? Mag-tsa-tsa na para po magkaroon tayo ng bagong constitution. Obsolete na po ang ating constitution. At marami po diyan ay hindi na po nagagamit, no? Kasi obsolete na eh. Kita mo, digital age na tayo. Ang constitution natin, 1987 pa. May gulay. 2026 na tayo, papunta na tayo sa 2027. Tapos ang constitution natin, 1987 pa. Hello, wake up. Wake up, no? Yan. Jaime Abulencia. Kung sino ang mga politiko ang ayaw sa death penalty ay ang mga korap. Oo nga po, no? Correct po kayo dyan. Yan. Sabi naman ni Henry Bayaras, gawin na siya Prime Minister. O nga po, Prime Minister na, no? Si PBBM. Andres Ladicator, 4523, PBBM forever. Correct, no? Yan. So, basa muna tayo nga ng comment dito nga. Okay. Basa tayo ng comment. Yan. Yan nga, mga kaibigan, no? Gawin na daw siyang Prime Minister, sabi ni Henry Bayaras. Yan. Tama ka, Henry Bayaras, no? Maging Prime Minister ang ating Pangulo or dili naman kaya ay bigyan natin ng second term, no? Magbago ng constitution at gawing second term ang Pangulo ng Pilipinas. So pwede pang tumakbo ang ating Pangulong BBM, di ba? Para makontinue na. Grabe guys. Ang galing po ng Pangulo natin, BBM. Mga kaibigan, no? Ang galing ng Pangulo natin, Bongbong Marcos. At napakaganda po ng ginagawa niya sa ating gobyerno. Sa totoo lang guys, no? Wake up po, mga DDS. Mulat nyo lang ang mata nyo. Makikita nyo ang ganda ng ginagawa ng ating Pangulo. The best president after Ferdinand Marcos Sr. Grabe, mga kaibigan, no? So, ayan, magandang buhay. Sabi po ni Nightbot, no? Andres Ladicapter, shout out sa'yo. At lagi ka daw mag-iingat. Angat ka pa naman. Joke, sabi niya si Nightbot, no? Yan, maraming pong salamat din kay Nightbot, ang salbahing bot, no? So, sabi naman ni walk the talk. Gawain ang mga taning. As nabasa ko na po. Gawain ng mga taning pinapahid sa iba. Ang gawain nila po, ma'am. So, yan, nabasa ko na. Yan. Okay? So, mag-like na po tayo, no? Yan. Yan. Okay mga kaibigan, no? Mag-like na po tayo at paki-follow po muli si TPL4, Banat Boy Mandirigma, Admin Rich, tsaka yung aking TikTok, Admin Rich, Facebook, Rich Admin TV, Admin Rich TV, Admin Rich, komentarista, at tsaka mga kaibigan, si Nyolo, patuloy po kayong mag-subscribe, pati doon sa kanyang random news, no? Na isa pang YouTube channel. At saka yung YouTube channel ko mga kaibigan, Admin Rich, mag-subscribe na rin po kayo. Pakidalaw po ang aking Admin Rich na YouTube. Maraming pong salamat mga kaibigan. Bukas po muli mga guys, no? Abangan niyo po ako sa morning, sa umaga po ako mga kaibigan, magla-live, no? Andali, basahin lang natin si Dennis Grande. Demokrasya is kalayaan. Pulis kalawakan, credited by this world. Ano kaya gagawin ng communists? Join or make their own? Highs talaga. Yan. Yan, maraming salamat guys, no? So ito po muli si Admin Rich, komentarista. Bye-bye and God bless.
Kakulango.